Simula na bukas ang 9 na araw na long weekend para sa mga kawani ng gobyerno. Pero bago yan, long traffic muna ang tiniis ng mga nag-commute ngayong araw sa EDSA dahil sa nagpapatuloy na pag-aayos nito. Ang latest, live na tinututukan ni Ian Cruz. Ian! Vicky, pasensya talaga at dagdag na oras ang kailangan ng ating mga motorista, gayon na rin ng mga pasahero sa kanilang pagdaan dito sa kahabaan ng EDSA kung saan nga nagpapatuloy pa rin ang rehabilitasyon. Isang araw matapos magpasko, pasakit na daloy ng trapiko dahil sa rehabilitasyon ng EDSA ang sumalubong sa mga motorista. Sa southbound, simula na ang tukod paglagpas ng EDSA Boni. May build-up na ng sasakyan palapit sa Guadalupe Bridge. Maraming punto na talagang nagpo-full stop pa ang sasakyan. Tuloy-tuloy na yan hanggang sa tapat ng Rockwell kung saan nagiging dalawa na lang ang nadaraan ng lane. Abala naman ang mga heavy equipment at mga trabahador sa loob na nakabarikada ang 3 lanes ng EDSA sa pag-aaspalto. Sa tindi ng traffic, nasa kalahating oras ang Mandaluyong hanggang Buendia area sa Makati. Napaaray ang mga motorista. Traffic, inaayos yata yung diyan, nagkakaroon ng abala, hindi, yung espalto. Medyo traffic lang pero okay din kasi maayos na rin yung kalsada. Ang iba, handa raw suungin ng traffic kung kapalit ay mas magandang EDSA. Maganda sir. Maganda para makinis yung kalsada. Okay, mabuti yan sir. Para hindi parang bako-bako. Para hindi masisira mga pangilalim. Nasa outer lane pa rin ng EDSA yung mga bus carousel na dating dumadaan nga dito sa inner lane na nakasara ngayon dahil nga sa ginagawang rehabilitasyon. Kaya naman kung sumasakay ka sa EDSA bus carousel, magdagdag po ng oras sa inyong mga biyahe dahil matindi ang traffic sa dinadaanan nito lalo dito sa EDSA Makati. Ang end-to-end na biyaheng araw ng bus carousel bumagal. Dati, Mga lang siguro. May isang oras lang siguro. ngayon, Tumatakbo ng minsan 2 oras na. ramdam din ito ng mga tumatangkilik ng bus carousel. Pahirapan ngayon, nagbago yung ruta ng binababa niyo. Ang travel ko po is almost 1 hour mahigit po. Galing Ortigas hanggang DFA. Usually siya mga 20 to 30 minutes lang. Ang heavy traffic, mararamdaman muli pababa ng Magallanes Interchange hanggang marating na ang Taft Avenue kung saan nagpapatuloy pa rin ang reblocking ng kalsada. Sa northbound ng EDSA, matindi rin ang build-up ng sasakyan mula Harrison hanggang EDSA Rotonda sa Pasay. Tuloy-tuloy din kasi ang pagsasaayos ng kalsada roon. Mabagal din ang daloy ng trapiko mula Magallanes Interchange hanggang Buendia. Araw-araw at magdamagan ang rehabilitasyon ng EDSA hanggang January 5. Pero mula January 5 hanggang May 31, 2026, mula alas 11 na lamang ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw ang schedule ng gawa. Sinabi naman sa GMA Integrated News ni DPWH Secretary Vince Dizon, sisikapin nilang madagdagan pa ang heavy equipment at trabahador para mas mabilis na matapos ang proyekto ahead sa schedule nito. Vicky, dito sa EDSA Makati Southbound, nakikita naman talaga natin talagang tukod pa rin ang daloy ng trapiko at ayon nga sa MMDA Metro Base, yung simula nito ay doon pa sa EDSA Pioneer sa Mandaluyong, tuloy-tuloy yan hanggang doon sa bago mag-Ayala Tunnel at pagsapit muli ng Arnaiz Avenue hanggang sa makarating ng Magallanes at pababa na doon sa EDSA Rotonda sa Pasay ay talagang matindi pa rin ang daloy ng trapiko. Doon naman sa northbound, nagbabaga lang sa bandang Buendia pero makalagpas naman dyan ay dire-diretso at light na ang daloy ng mga sasakyan hanggang makarating ng Quezon City. Yan muna ang latest mula rito sa EDSA Makati. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.